Mga kababayan, isang matinding tanong ang muling umuugong ngayon. May kasong isasampa na ba laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? At kumpleto na nga ba ang mga ebidensyang sinasabing hawak ng mga nagrereklamo? Pero bago tayo maniwala sa anumang kumakalat na impormasyon, mahalagang tandaan, ang alegasyon ay hindi pa katumbas ng napatunayang pagkakasala. Kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso ng batas. Sa mga ganitong usapin, karaniwang nagsisimula ang lahat sa isang reklamo o petisyon. Kapag may nagpakilalang complainant at nagsumite ng mga dokumento, susuriin muna ng kinaukulang ahensya o korte kung may sapat na batayan para umusad ang kaso. Dito nagiging mahalaga ang tinatawag na ebidensya. Hindi sapat ang screenshots, viral posts, videos, o mga pahayag sa social media para agad mapatunayan ang isang mabigat na akusasyon. Kailangan suriin kung tunay ang dokumento, saan ito nanggaling, sino ang gumawa, at kung maaari ba itong tanggapin bilang ebidensya sa ilalim ng batas. Kung may nagsasabing kumpleto na ang ebidensya, malaking tanong ngayon, nasaan ang opisyal na dokumento? May naisampa na bang reklamo? Anong korte o ahensya ang tumanggap nito? At ano mismo ang mga alegasyon? Dahil kung wala pang opisyal na filing o pahayag mula sa kinauukulang institusyon, hindi dapat agad sabihin na guilty na ang isang tao. At kung sakaling may formal na kaso ngang may sampalaban kay BBM, hindi ibig sabihin nito na automatiko nang napatunayan ng mga paratang. Magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng bawat panig na magharap ng ebidensya, sumagot sa mga alegasyon, at ipaglaban ang kanilang panig. Sa kabilang banda, kung mapatunayan naman ng mga autoridad na may sapat na legal na batayan, maaari itong humantong sa mas malalim na investigasyon at mga susunod pang proseso. Kaya sa ngayon, huwag muna tayong magpadala sa mga headline na tila tapos na ang lahat. Abangan ang opisyal na dokumento, desisyon, at pahayag ng korte o ng kinauukulang ahensya. Dahil sa isang kasong legal, hindi sapat ang ingay sa social media. Ebidensya ang kailangang mapatunayan, proseso ang kailangang sundin, at ang desisyon ay nasa kamay ng batas. Kaya ang tanong ngayon, may formal na kasong naisampa na nga ba laban kay BBM o isa na namang alegasyong kumakalat online? Abangan natin ang susunod na developments at siguraduhing impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang source ang ating pagbabatayan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like sa and subscribe. Pino, saan man kayo. So, maulan na Monday, naway kayo ay nasa safe na kalagayan. Nakikiramay ako sa tayong lahat dun sa mga na landslide. May natabunan, may patay na nga eh. At meron pa yatang kinukuha na dalawa na natabunan pa na trying to recover. Tapos noon yung dinala sa ospital may binawian na ng buhay dito sa Baguio, Benguet side, no. Kaya nga pagka nasa bundok, landslide ang kalaban. Pagka nasa baba, baha, no. Kaya ingat lang mga kababayan. At tuloy-tuloy man yung ulan. So, ano lang, ask for God's protection. Wala namang masama doon, wala mawawala sa inyo eh. Kaya, naway, nasa mabuting kalagayan kayo lahat. At tayong mga, mga Pilipino na, na tumutulo lang kunwari ang bubong, okay lang yon. Kaya magreklamo. Ano lang yun, consider yourselves na blessed, buo pa rin bahay nyo, hindi na landslide, tumbaha, uho pa rin naman ang tubig eh. So, thank you pa rin sa langit because generally everyone is safe, no? Excuse me. So, anong natin? Iklihan ko lang para hindi kayo mapuyat, sarap matulog eh. Malamig ang panahon. Ang ano ko lang, kanina walang impeachment, no? Baka bukas matuloy. Hindi wala namang wala pa ako nakikita na feed na itutuloy bukas. Nintay ko kanina eh.
Kasi gusto kong madinig yung yung defense, no? Tsaka yung susunod na witness. Okay, so ang ibablog ko sana kahapon, pati rin ngayon is about yung 4 na Marines na nag-recant ng testimonya. Maraming galit maraming nagagalit sa kanila. Ang sa akin, panawagan ko, hayaan nyo lang sila, huwag kayong magalit. At baka ganun lang na hindi natin alam yung totoong kwento, no? Basta ang alam natin, nililigawan sila, they were offered. Excuse me. So, yun yung di natin I would like to, kanina, nung I was, it crossed my mind, just a thought, no? Hindi ako paniwala na bumigay yung 4 no? Na, kasi mga Marines, ang mga sundalo may camaraderie yan, tsaka magkakasama sila na nagde-deliver. So, it was a decision on their part na magbigay ng statement. Sabi nila yung kanilang experience, yung kanilang nakita, sineshare nila. Nila yon, decision nila yon. Excuse me. Tapos, ang dyan ay just a thought na what if pinakagat lang. Kaya ang aking itatitle dito sino ba naisahan. Kasi pwede rin na isang angulo na sacrifice parang chess game, no. Sacrifice pawn o kaya whatever para lang for a greater good. Pwedeng ganun din na nangyari. Pwede nag-usap-usap yung 18. Dapat di ko nga sinasabi pero para hindi kayo nag-isip ng pangit dun sa 4, no? Yan lang natin kung ano yung magiging kamada ng lahat nato. Eventually, makikita rin naman yung katotohanan So, ang sa akin gusto ko lang i-share sa inyo yung pananaw, iniisip ko na sa amin kasi na may dumaan sa serbisyo, malaki yung camaraderie, malakas yung camaraderie. Lalo na pagka nag-abot-abot kayo, nagsama pa kayo sa enkwentro, mga ganun. Ako nga mga kasama ko nga dati, kasama ko pa ngayon So, pwedeng posible na may sila na kasunduan. Pwedeng ganon, na total alam nila, given, nililigawan tayo. Tapos ginigipit tayo. So, what if, kunwari, sige, kausapin nyo, bumigay kayo, magpataas tayong presyo. 25 million. 4, 100 million yan. Tapos nun for the sake of lang ba, generating funds dun sa grupo, pwedeng ganon Kunyari, sa amin kasi pagka may alanganin na lugar, no? O kaya merong isang kampo o hill na kinakailangan kuhanin, ang namin ay doon kami sa pagpunta namin doon sa objective. Hindi mo naman isusubo lahat Pwede rin na mag-sacrifice ka ng tropa. Kunyari, para maka-maneuver yung tropa, merong mag-hold the line para maka-maneuver. Kundi kaya maka-withdraw, no? Okay, magka-reposition. Posible yun. So yung gusto kong isipin na magiging pananaw ko dyan sa mga nangyayari na yan, kasi bilib ako sa Marines Bilib ako sa mga mga tao na yan. Baka kamo nagkausap-usap lang sila, Jack and Poy, Pompiang, ganon, Drolats, sino yung bibigay? Kuno. Bibigay kuno. 4, kasi 25M times 4, 100M. And then, that's a lot of money
para ma-safety yung mga pamilya nung lahat nila, para magkaroon sila pampiyansa o magkaroon sila ng whatever. Isang anggulo lang yon. Pwede namang wala talaga eh. Walang usapan, bumigay, etc. etc. But I would like to look at it na pwedeng ganun yung nangyari kasi looking at the camaraderie na pinagsamahan sa serbisyo at pinagsamahan sa trabaho nila kay Saldico, at yung nag-usap-usap sila para magbigay ng testimonya, pwedeng kasunduan sila na, sige padre, sige brother, sige bro, sige bok, tayo. Sino nga bibigay? Sino mag-ano? So yun, iligawan naman tayo. Then para ma-safety natin yung mga pamilya natin. Two, makaporma tayo. Meron tayong pwedeng gamitin na gagalawan. Easily 100M pagka bigyan mo ang bawat isa doon sa tig 1M nga para lang maitawid mo na yung pamilya mo sa mga susunod na buwan that's only 20M. Meron pang 80. Kahit nga tig 5M para secured nila yung pamilya nila, secured nila, wala silang trabaho, meron silang makukuha na ng pondo, etc. etc. It's possible na pwedeng ganun ang diskarte. Hindi ko sinasabing yun, hindi ko alam. Ang sa akin, kaya ko lang nasasabi yon kasi parang hindi ako makapaniwala na bibigay yung 4 no? Hindi ako makapaniwala na bibigay 4. Baka ano lang yan, gimmick ba? Now, I shouldn't be discussing it, pero marami kasing galit sa mga doon sa 4. No? Anyway, it's just speculation. Na kung sakasakali na ganun na naging diskarte, sacrifice move, preserve yung bulk ng grupo, 14 plus 4, 18 pa rin, sacrifice yung 4, nandun pa rin yung testimonya nung 14. Pero kung nagkabayaran, nakakuha sila ng pondo. Ngayon, kung di pa nagbabayaran, good luck sa lahat ba. Anyways, just speculation on my part. Looking at the ayoko maniwala na yung ganung pera kakalimutan mo yung mga kasama mo So mas naniniwala ako na kunwari bumigay yung 4. Ganon, yun yung sa akin. Yun yung aking pananaw. Kunwari bumigay para makakuha ng 25, 4 yun, 100, tapos mag-share sila para sa lahat. Tawid sila, buhay sila, maka-fight the war another day. Ganon. Survive. Yun yung from the standpoint of galaw-galaw ba ng sundalo. Ngayon kung talagang laglagan ba na sumurrender yung 4, ano nila yon? Mingay na naman yung aso. Ano nila yon? Decision nila yon. Hindi lang Mami! Kung kailan ako nag-vlog loko-loko ito mga aso. Maghapon ako, magdamag ako nag-ano ng aso, yung tuta. Maingay So ayan yung ko. Dahil lang Mami! Maingay. Baka si Ivory papasok. Tapos yun yung ko. Walang kasiguraduhan, speculation lang, pero I'm offering that angle
na ano lang siya, repositioning para buhay sila. Kasi kung trickle lang yung tulong, ah, ah, hindi pwedeng ganun yung tatawag, kailangan mo na ng pampiyansa, kailangan mo ng panggastos, kailangan mo pang safe house, kailangan mo lahat, kailangan ng pamilya mo, wala kayong trabaho, etc. etc. And then kung may ipapadala ka ng tulong, hindi isang bagsak, no? Pero malaking bagay. Kaya nga lang kung kunyaring nagkaroon ng usapan na sige padre, sacrifice tayo. Kunin natin yung yung offer na yun para may pondo tayo. Tapos lahat makinabang. Nangyayari yan sa sa mga sa mga sundalo. Nangyayari yon sa diskarte ng opisyal. Nangyayari yon pagka pagka may sandaan tao ka, alanganin ka na papasok, and then isusubo mo lahat, mamatay lahat, wala ka laban doon. Pero kung kunyaring mag-sacrifice ka ng ng mga tao na basta may laban sila, may dahilan para makaposisyon yung ibang tropa, ginagawa namin, no? Sa gera, sa bakbakan, para makamaneuver, no? That's why kung ang Marines ay malakas ang yan yung mga close ba. Kahit nga sa mga infantry battalion saka mga FA, saka other units in the armed forces. Yun nga lang, nagsama-sama kayo sa isa training nyo, 6 na buwan, 5 buwan, 3 buwan, ganon. Body-body na tawag nyo Magkakaano na kayo close na kayo You underwent the same training. How much more you went through so much in a span of time, ilang taon, and then magkakasama kayo, malakas yung bonding. So, that's why I don't think na a mere 25M will be enough. In fact, priceless nga ang ang samahan. Sa akin lang yon. Pwedeng mali ako. So, pwedeng totoo na bumigay. Putang ina, ba't bumigay yun? Akala natin walang surrender bakit yun? Sa pang-anggulo, pwedeng nagkunwari lang na bumigay, sacrifice para meron silang standby na pondo. Which is more logical para yung mga pamilya nila masafety na, and then wala sila iniisip, and then continue lang yung laban. Pwedeng ganon. Anyway, magkakaalaman yan pagka umikot ang gulong. So yun lang para wala akong hate, wala akong galit na puta na mga to nakuha sa 25M, nakuha sa bumigay, yung ganon ba. Kasi kung satellite view, pwedeng mas malalim na hindi natin alam. Kaya kung emosyon na naman na magpapadala tayo sa emosyon, wala. Pwedeng ganon ang diskarte nila. Hindi natin alam. At hindi naman natin, wala naman tayo doon sa mga usap-usapan. So, at least may possibility na ganon. That's why, kung uhusgahan ninyo, di ba, pwedeng at i-offer niya yung ganong understanding, pwedeng lang yun, kailangan necessity na. So, laliman nyo lang yung pag-unawa sa kanila. Without that possibility, walang ganong anggulo, bumigay, hindi ka rin magalit dahil sa they feel alone, or they feel they are stressed, frustrated,
Security-wise, problemado sila, pati pamilya nila, tinatakot sila, bla 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 bla. So, ano ba naman yung, wala namang masama kung isahan natin, ano? Pagka isahan natin itong mga loko-lokong tunpok mo na to, itong mga maletagang. So, pwedeng gano'n ang nangyayari. But that is speculation. So, I would reserve my anger sa kanila. I would like to believe na in the future, hindi mo na may tatago yung katotohanan eh. No? Kung totoong bumigay sila, ano yung rason nila? May rason yan mga bawat isa. Kung totoo yung sinasabi ko, di maintindihan ninyo. Kung kunyari tayo, magkakasama tayo sa trabaho, no? Exposing the maletagang up to the president, the speaker, and then lahat sila na involved. May listahan, di ba? Na delivery, etc. Magkano, lahat, etc. Alam natin na pagka nagsalita tayo, kakasuhan tayo. Alam, given yun. Given. Alam natin na ang babanggain natin, gobyerno. Alam natin na ang kalaban natin may pera. Bangko ng Pilipinas no? Ating pondo natin. So, it was a decision on their part to say what they have to say. Hindi pa nga nasabi lahat Tama? Kaya nga ang advice ko, sabihin na lahat, magkaroon ng isang meeting de avance na nandun lahat yung mga lawyer na gustong makilahok. And then, gawin na talagang parang trial, parang impeachment ba? Na style. Na merong mag-present, may prosecution, merong defense. So, dalawang panig ba na tatanungin sila, yung isa pro admin na dedepensahan, mali yung sinasabi nyo, anong proof ninyo, bla bla bla. And then, yung prosecution naman, sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. And then, litawan ngayon na ebidensya, and then, ika-counter ebidensya. Yung parang ganun ba? So, may impeachment, pero ito, merong reckoning o people's court, no? So, magkaalaman. At least, malaman na ng taong bayan lahat. Kasi, hinold dun sa double jam, pati yung sa armed forces kung sino ang nabigyan doon. Sino? Sa akin sabihin na lahat. Alamin na natin lahat. Anyway, pera ng taong bayan yan So ano yung problema? Meron bang dito, pinapaboran tayo? Wala tayo papaboran. Dapat yan, lahat na nakatanggap, magkaroon ng accountability. Di ba? Kung merong ebidensya, anong problema? Di ba? Ngayon, kung walang ebidensya at peke yung sinasabi, mali yung sinasabi, that's another thing. And then, doon makikita ng taong bayan, pinapanood kunyari natin na parang people's court nga na kahit sabihin nilang kangaroo court yan Ang punto doon, gusto natin lumitaw yung katotohanan, masabi lahat ng dapat sabihin, picture, lumabas, video, mga ganun ba. And then baka may lalabas pa ng mga ibang witnesses. O kaya, kunyari, nasaan kayo? Anong date? Etc. etc. Anong petsa kayo? Sino nandyan? Meron pa ba ibang tao? Si ganito, si ganon. O they chichikin kung sino yun nandun. Na patatawag. And then, mag-ano siya ng testimonyo niya. The whole truth, but nothing but the truth. Do we have the power? Yeah, we have the power. Lahat naman ng power galing sa atin So, we have the power. Ang lang dyan. Parang luminaw. Kasi itong nangyayari sa atin to, pusoy-pusoy. Nakakainis. Saka nakakita, bahaba ng tao, impeachment pa, di ba? Minamamatay na, impeachment pa rin ang peg Election pa rin ang iniisip Kaya nga, walang katorya-torya itong panay bugok nga. Panay bugok Alam naman nilang sila, mali yung ginagawa nila. Pero they are banking on
on the situation na tangang Pilipino. Yun. At naniniwala sa mga narrative. Kaya ang sa akin, magkaalaman na kung ano talaga. Kung nagsisinungaling, edi nagsisinungaling. Ngayon, kung hindi nagsisinungaling, nagsasabi ng katotohanan, o di nalaman natin katotohanan. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? May verdict. May verdict yung korte. No? Yung People's Court, may verdict. Doon ngayon magkakaalaman. Pero yung ganito, panay-pormahan, walang mangyari sa pormahan natin. Panay-pormahan. Tapos tatakutin ka ng administration. Tatakutin ka ng ombudsman, NBI, ng DOJ, tatakutin ka, kaso-kaso, nangyayari. Wag dapat tayo nagpapatakot sa ganyan. Kasi yung power na yan, galing sa atin eh. Galing sa atin lahat yung authority nila. Kaya nga, kayong mga nasa gobyerno, hindi dapat kayo maabuso. Kasi mga abusado kayo eh. Sobrang abuso nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang only way out here is good governance. And you're not showing it. In fact, you are violating the Constitution maraming beses. Constantly, you're violating the Constitution. Continuously, you are betraying public trust. Niloloko nyo taong bayan. At sige, nakaw pa rin kayo. That's why, may hangganan yung kapangyarihan ninyo. Dahil kami, ng mga taong bayan, sobra-sobra na, galit na, ay isang araw, tatanggalin namin lahat ng kapangyarihan ninyo. Hindi kami natatakot kasi yung power na yan sa aming galing. Yun yung Kaya, isa ka nakakita, bibilin mo yung 25 million ng bautista para sa testimonya. Tapos bibilin mo ibang tao, bilyon. Ano tingin nyo doon sa sundalo? Ha? Mura.